What's up mga kanais? Sa videong ito ay pag-uusapan naman natin kung magkano nga ba yung una kong sinahod sa YouTube. Kung bago ka pa lang sa aking channel and you're into informational and tutorial videos, please like, share, and subscribe lang kanais. I would really appreciate your support and I assure you na marami pa akong upcoming videos na kagaya nito na aking i-upload this coming days. Going back sa ating topic for this video. So before anything else, paano nga ba tayo kikita kay YouTube? Para sumahod sa YouTube, kailangan mo nang ma-include doon sa YouTube Partner Program in which merong requirements na kailangan mong ma-achieve para maging eligible ka sa YPB ni YouTube. So, nung time na monetize ako, yung requirements is 1,000 subscribers. Dapat meron kang 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So, at the moment, hindi ko na sure kung nagkaroon ng update kung ano yung mga requirements YouTube para maging eligible ka dun sa YPP. So, kung sakaling alam nyo rin ka na is kung meron ng pagbabago or mga new requirements, you may also comment down sa comment section. When it regards dun sa pag-abot ng requirements ni YouTube, like basically, hindi naman siya na parang kung gusto mo maging content creator, you just need to upload videos. Basically, hindi ganun kadali na ma-achieve yung requirements YouTube unless talagang porsigido ka na ma-reach mo yung goal mo na yun. For me, yung ginawa ko before, like, pwede ka na muna mag-set ng certain goals mo. Like, dun sa time na nag-create ka ng YouTube channel mo, like, for a week, mag-set ka na ng certain target mo ng subscribers, like tumarget ka ng, for example, gusto mo magkaroon ka ng at least 20 to 50 subscribers for the first week. Siyempre kung hindi na kung sa mga kagaya natin na mini YouTuber na hindi tayo kagaya ng mga artista na meron agad silang followers, especially like doon sa mga ibang social media nila na pwede nilang maging instant subscriber kumbaga sa YouTube. So, basically, para sa atin ng mga mini YouTuber, kailangan natin double effort, 'di ba? So, 'yun, depende naman sa iyo. Pwede kang mag-set ng goals, for example, for this day or for a week, for the month. Then, at the same time, para makamit mo yung goal mo na 'yon, syempre kailangan mong magpursige or kailangan mong gumawa ng mga contents na in a way is mapapasubscribe mo yung mga tao. So basically, hindi ka lang pwedeng mag-upload ng kung ano-ano unless gusto mo lang na parang gawing library or parang parang may storage yung YouTube ng mga previews na mga happening sa buhay mo, like may mga pinuntahan ka or what. So pwedeng ganun. Pero kung gusto mo talaga mag-push to be a YouTube partner, kailangan mag-double effort. Especially, yun nga, hindi naman tayo kagaya ng like yung mga artist na they already have their fan base, diba? So, like, pag malaman nila na meron kang YouTube channel, diba? Kunyari, if pina-follow ka nila sa Facebook, let's say sa Facebook, and then nalaman nila na meron kang YouTube channel, so eventually, since sinusuportahan ka nila, automatically parang magsusubscribe na sila kahit sabihin natin na yung iba nga hindi pa napapanood yung videos mo, magsusubscribe na sila. Automatically, ayun, meron ka na agad subscriber. So yun nga, yung requirements ni YouTube before, nung na-monetize ako, is you need to have at least 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. And i-check pa nila yan, i-validate pa nila kung hindi ka lumabag dun sa YouTube community guidelines. So mahalaga din na yung mga ina-upload natin na videos is according dun sa kung ano yung YouTube community guidelines. Hindi dapat tayo nalabag dun kasi pwede kang magkaroon ng copyright or YouTube strike, wherein yun mas malalang violation kay YouTube. Then may mga instances pa na minsan nga is kapag malala yung violation is yung account mo is pwedeng mawala or ma-deactivate YouTube.
So ako basically, nag-start lang naman ako na mag-upload ng mga, dati kasi mahilig ako mag-cover ng mga songs. So, yun yung laman ng YouTube ko before. Hindi pa ganun kaseryoso na gusto ko talaga mag-push as content creator. Pero kung i-check niyo yung laman ng yung mga available videos ko in pub, wala ka naman makikita ng mga cover videos ko. Pero parang meron yata yung sa shorts lang. Yan. Pero yung sa mismong mga videos ko, dun sa set ng video ko is wala ka nang makikita na cover song. I'm not sure kung kasi naka-private na sila eh. I'm not sure kung may natira pa, pero ang alam ko, meron na lang sa YouTube short na natirang video. Then, nag-try na ako mag-switch into content creation. So, ang niche ko kasi it's more of informational and tutorial videos. So, like before may mga kung ano ding mga informational videos na I think na pwedeng makatulong. Pero most likely marami is tungkol dun sa mga tutorials about mga online tutorials like on how to do money transfer, mga activation on different accounts, activation ng mga accounts on different application, and mga kung ano pa. And apart from the tutorials, I also have videos dun sa mga napupuntahan kong lugar. Like, parang naisip ko kasi na maganda rin na i-content yung mga napupuntahan mo. Whenever you wanted to look back in the future dun sa mga napuntahan mo or mga naging celebration nyo before, you can eventually watch it anywhere, anytime. Diba? Then, dagdag memories pa siya. And then yung mga, like, yung mga happiness and mga kalokohan mo nandun, diba? Parang ganun. So, aside from that, na nagsisilbi siyang parang storage siya nga eh, kumbaga parang na accessible online. The difference is siyempre naka-public siya. And yun, deliberately naman naka-public in a way na sinama ko siya sa channel ko since nakapagbigay din siya ng information. Like may yung mga napupuntahan ko mga restaurant or resorts. So, pwedeng nandun sa video kung magkano yung rates, saan yung lugar, paano yung journey papunta doon, how is the experience. So yun, for me siguro ang medyo naging malaking factor lang din kasi syempre hindi ko siya talaga primary source of income, diba? So meron din akong work na yun, nagiging busy. Kahit sabihin pa natin work from home, nagiging busy. Minsan may mga kailangang aralin. And then, aside pa yun dun sa mga other tasks. So, since sa bahay ako, marami akong mga house errands. And, yung iba pa mga happenings, diba, and events. Tapos may mga distractions pa. Syempre, nandyan yung social media. So, yun. For those reasons, kaya minsan, but basically yung pagiging busy na minsan kailangan mong may priority ka na, may kailangan kang gawin, and di ka muna makapagawa ng mga videos. So, dahil doon, ang nangyayari is minsan nga sa isang buwan wala or 2 months, after 3 months pa ako nakapag-upload. Yung mga pagkakataon din na parang nakapag-upload ako twice, thrice, or 4 na beses sa isang buwan. Pero mas marami yung isa lang, yung after 2 months na nakapag-upload. Dahil doon, kaya medyo matagal din ako nakasagot sa YouTube. So, yung paggawa kasi ng video din, like, sa akin, for example, yung mga tutorial videos, kahit sabihin pang mga 5 minutes, video lang yan. Medyo madaming process na pinagdadaanan, no, na parang isip ko na lang din kung paano yung ginagawa ko. Like, sa video tutorial, yan dyan yung mag-screen capture ka, diba? Screen recording. Siyempre, pinag-aaral mo rin yung tutorial mo, gumagawa ka ng spills mo, then yung editing pa, yung pagkakat ng mga videos, yung paglagay ng music, paglagay ng text, paglagay ng sound effects,
pag-blur ng mga dapat i-blur. For example, yung mga personal information, siyempre, dun sa tutorial, hindi naman pwede natin i-public. Pwede i-public lahat. Baka di ba, pwede ma-compromise kasi yung info na pwede magamit sa'yo. Lalo na ngayon na maraming mga, alam niyo na, sa online. So, doble ingat tayo pag sa mga personal information natin as much as possible, i-blur natin sila. Yung mga ibang YouTube content creator na napanood ko is minsan may mga personal information sila na hindi naka mask or naka-blur dun sa videos nila. So, parang inisip ko, hindi safe yung ganun eh. So, yun. Then, i-double check mo pa ulit, di ba? After mo ma-edit yung video, then i-review mo pa, baka mamaya may kulang, or baka mamaya may pwede ka pang idagdag, or may mali, or may kailangang i-edit pa dun sa video. So, it takes time din sa paggawa ng video. Kahit sabihin pa na short video lang yan, 5 minutes, 8 minutes. So, it takes few hours or a couple of hours, several hours din minsan sa paggawa ng isang video. So, dapat kung gusto mo talagang pasukin yung mundo ng content creation, nandun talaga yung passion mo to work. Nandun talaga yung passion mo to pursue or to create videos. And hindi lang videos, as much as possible, siyempre, dapat quality videos. So, I will also provide for me yung top 3 that you should have or you should be if you wanted to be a content creator. So, for me, number 1 is yung proper time management. For me, napaka-importante ng proper time management sa pag-create ng mga videos or pagiging YouTube content creator. Kasi nga, marami tayong mga ginagawa sa buhay natin, di ba? Especially kung hindi talaga si YouTube yung primary source of income mo. Well, actually, mas maganda ngayon ay maging primary source of income mo in the future. Gaya ng mga idols natin na talagang kumikita na sa YouTube, no? Sana ganun din tayo in the future. Pero, yun nga, siguro, kailangan talagang ma-manage natin ng tama yung oras natin. Gaya nga na nabanggit ko kanina is, lalo na kung meron kang iba pang mga ganap sa buhay, like you're also working. So, kailangan may mindset ka talaga na, for example, this day, na kagagawa ka ng YouTube video mo for this, kung ano yung napili mo na i-create na video. Siyempre, kapag ganyan, andyan pumapasok yung prioritization mo. Pero siyempre, marami pa rin namang dapat i-prioritize versus paggawa ng YouTube, especially for dun sa family mo, yung mga related sa family stuffs mo, diba? Sa work mo, siyempre hindi rin naman pwedeng ma-compromise yung work mo. Hindi naman like sa ating mga mini YouTube content creator na hindi naman sobrang laki pa yung kinikita right now. So, we need to prioritize pa rin kung ano yung primary source of income natin. And then, kung ano pa yung mga ibang task or duties natin na dapat nating magawa din. So, basically, pag magawa natin yun, mag-set tayo, for me, kailangan mo na siguro mag-set ng oras na parang at this time, mag-aalat ka ng 1 to 2 hours per day mo. Yun yung i-aalat po for content creation. So, syempre, sa panahon ngayon, yung social media, I would say na malaking distraction siya sa lahat ng bagay. Pati sa pag-YouTube, kasi syempre, minsan nalilibang tayo. Imbes na nakakapag-create tayo napupunta dun sa yung oras natin sa content creation na lang. Minsan napapabrowse, napapanood, nalilibang. Diba? Ang bilis ng oras kapag nalilibang ka, yung time na allotted instead dun sa dapat mong gawin is nawawala. So basically, may nabasa nga ako na dapat kapag ganyan is meron ka talagang mga aalisin muna dun sa routine mo. Like, dati, di ba? Like, for some na, kunyari, nanonood ka madalas ng mga Korean novela. So, iset aside mo muna or baka pwede mo namang ilimitahan na lang yung panonood mo, mga ganun. Or meron kang games na nilalaro like Mobile Legends, Clash Royale. So, yun, mga games din na nilalaro ko. So,
Means, ang ginagawa ko, uninstall ko siya, tapos nire-install ko yun. Kung ginagawa ko, ina-install ko siya, then, doon, mas nakakapag-focus ako kasi pag nandiyan siya, mas madali, isang tap lang, malilibang ka naman. So, yun yung for time management sa akin na napakalaga na marunong tayo mag-manage ng oras natin para dun sa mga ginagawa natin sa araw-araw. Pangalawa is yung pagiging creative. For me, syempre, napakalaga yung pagiging creative. Kaya nga content creator, kasi you should be creative, diba? So yun, yung pagiging creative kasi, lalo na kung may matapos ka na video na ginagawa mo, na after that, pag makita mo na yung output is sobrang satisfying, lalo na kung talagang pinagbusan mo ng oras and pinag-isipan mo yung ginawa mong content. So, yung pagiging creative is napaka-importante din. Siyempre, since bilang content creator tayo, lalo na kung makapag-create tayo ng quality na video. So, siyempre, para makapag-create tayo ng quality na video, kailangan natin mag-research, and then, mas ayusin natin yung mga ginagawa nating editing, at kung ano pa yung mga nilalagay natin doon sa video, sa mga videos natin. And from then, syempre, yung appreciation ng mga nakakapanood, diba, will follow na lang na after that, eventually may mga magsusubscribe sa'yo, etc. Lalo na kung yung video mo is talagang naging helpful din sa kanila. So, yun, napakalaga ng pagiging creative, pagiging genuine mo dun sa ginagawa mo, and yung paglalagay mo ng mga details, for me, ano din yun, napakalaking, kasi yung iba, like, minsan kapag gumawa ka ng video, meron pang naiiwang tanong, hindi mo naman din kasi minsan talaga malalagay lahat-lahat dun sa isang video na yun. Kaya nga, pwede ka rin mag-comment dun sa video na lang na yun, and then, usually sinasagutan lang din ng content creator kung ano man yung inquiry or yung question mo. Yung pagiging creative could be challenging din sa mga YouTube creator bilang kailangan mo kasi mag-isip ng content mo, diba? So, kailangan yung i-upload mo na video is talagang informational or helpful sa kanila, and in a way na maintindihan nila, and magagawa talaga nila yung procedure based dun sa after mo makapanood ng video, based dun sa mga procedures or information na pre-provide mo sa video. Pangatlo for me is yung pagiging goal-oriented. So, dapat may goal ka, di ba? Na parang, gaya ng nabanggit ko kanina, kung bago pa lang dun sa pag-create ng mga videos, so, meron kang, hindi naman one day na gusto ko mag-create ng channel, and, di ba, pagising mo, ano ka na, monetize ka na. You have to go through dun sa usual na pinagdadaanan din ng mga creators, na small YouTubers like us, na hindi agad-agad, di ba? Kailangan mag-set ng goal and then another goal, then eventually yung success. So for new creator, so parang iba kasi nawawalan agad sila ng pag-asa or nawawalan ng gana kapag parang feeling nila mabagal yung progress. So tandaan din natin na mabagal man yung progress, once na mag-succeed naman tayo dun sa goal natin, like for example, naabutan natin yung requirements YouTube, naging partner na tayo ng YouTube, it's a big relief sa atin and parang milestone kumbaga, and napakaganda sa pakiramdam nun. Then after that is mag-set ka naman ng another goal, which is sumahod kay YouTube, diba? So magagawa mo yon kung tuloy-tuloy ka makapag-create ng mga contents mo na makakatulong dun sa mga subscribers mo. So yun nga pala, kapag once na naging partner ka na ng YouTube, hindi ka naman din agad-agad makakasahod. So, meron pa rin threshold na tinatawag na at least $100 before ka sumahod kay YouTube. So, by the way, itong video na to is medyo, supposedly, matagal ko na rin dapat nagawa, since matagal naman din ako sumahod. Ngayon ko lang din nagawa ng video since maraming mga kung ano nang nangyari the past months, and may mga medyo naging busy din. Tapos bumagyo pa nga. So yun, daming ganap. Yung mga na-mention ko kanina na top 3 na dapat merong proper time management, you need to be creative, and also dapat goal-oriented ka na tao when it comes sa pagiging content creator.
So those are opinions ko lamang din. So iba-iba naman tayo, iba't iba naman tayo. So alam naman natin kung ano yung strengths natin, ano pa yung mga dapat i-improve natin sa sarili natin. So for me, yung tatlo na yun, makakatulong din ng malaki, especially dun sa mga nagsisimula pa lang sa YouTube or sa mga small content creator. Gaya ko rin. By the way, meron din pala akong tutorial kung paano naman mag-add ng payment method sa inyong Google AdSense account. So, isa sa mga latest video ko rin dun, you may just check dun sa mga videos na available ko dun sa akin channel. If you're looking for the procedures on how to add yung payment method doon sa Google AdSense. So yun, kapag nakapag-add na kayo ng payment method sa Google AdSense, basically pwede na kayo sumahod. And as mentioned, kailangan lang na ma-reach nyo yung threshold na $100. At least $100 and pwede na kayo maging eligible doon sa sahod nyo kay YouTube. And of course, binavalidate pa rin nila yan, yung mga videos na ina-upload mo. So, hindi porke na monetize ka na is hindi ka na nila i-validate or mababantayan. So, usually nga, dyan pa sila mas maghihigpit kasi nga, dyan ka na kumikita. So, careful pa din sa mga ina-upload natin ng mga videos. And yun, as much as possible, dapat yung i-upload natin is yung mga quality videos. So, ito na nga mga kanays. Sabihin ko na kung magkano yung una kong sinahod sa YouTube. So, yun nga. Actually, at sakto siya na $100 and then may sobra lang na cents. So, yung amount niya kapag nung time na yun, kasi since it will depend din also sa kung magkano yung current na palitan, diba, ng dollar to peso. So, it will depend dun kung magkano yung sasahurin mo kay YouTube. Kung magkano yung magiging conversion. So, during that time, ang nakuha ko ay exactly 5,631. Though sabihin natin na hindi siya malaking amount, syempre, compared dun sa talagang mga YouTuber, malaking YouTuber. Pero, di ba, masasabi mo sa sarili mo na legit pala talaga yung YouTube. Pwede kang kumita. Dapat maging dedicated ka lang and then magkaroon ka ng allotted time talaga sa pag-create ng mga videos. Pero hopefully in the future, malay mo maging eventually maging primary source of income natin to. Although malayo pa talaga tayo dun sa ganung level. Pero who knows, diba? Hopefully is maging mas motivated pa in the coming days. And sana malay natin in the future mas malaki na yung sahod natin. And sana kayo rin. So ito yung exactly yung screenshot ng YouTube app ko. And ito yung exact amount, $100.56 minus taxes. So yun nga, babawasan pa pala ng taxes yun. Then, may naka-indicate dito na when are payments expected. So, basahin na natin. To get paid, you must meet the payment minimum and not have any active holds on your account. Earnings are finalized between the 7th and 12th of the month. So, yung pagkakaintindi ko dito, ito yung cut-off, every 7th and 12th daw ng buwan, yung cut-off ni YouTube. Tapos, YouTube pays eligible creators monthly between the 21st and 26th of the month. Okay, so depending on your time zone and form of payment, it may take longer for you to get paid. So, doon kasi, when I did yung pag-add ng payment method sa Google AdSense, so, natandaan ko meron doon option na pwede kang mag-receive ng payment via check. So, which is, alam naman natin yung check eh. Mas matagal na process yun. So, most likely, yung pinipili is yung wire transfer. Since, mas seamless and mas madali ma-receive yung payment or yung sahod mo via wire transfer. And na-mention din kanina na once naging eligible ka para sumahod, yung sahod is between 21st and 26th of the month pumapasok sa account ninyo. So ito yung mga pinagsasabi ko ngayon is hindi siya scripted. So kung ano lang yung naisip ko at this moment.
and yung mga nalaman ko rin about this. Though dito naman sa end part ng video is gumawa na ako ng parang parting statements ko kasi medyo ano ko galing pa ako ng work right now, so medyo wala pang tulog. Medyo nahihirapan na din ako mag-process yung utak ko right now kasi syempre puyat and pagod. Medyo naubos na yung brain cells ko kanina. Sure. Before I end this video, ang masasabi ko lang, especially for those who are starting sa mundo ng content creation, ituloy-tuloy nyo lang, huwag kayo mawawala ng pag-asa. So, progress is a progress, kahit small progress man yan. Believe in yourself, makakarating ka rin dun sa dulo, kung ano man yung dulo. Diba? For example, yun yung goal mo for this week or for this month, and then set another goal, and maniwala ka lang, makakapunta ka rin doon. Mararating mo yung gusto mong marating. Yun nga, makukuha mo rin yung goal mo in the future. Samahan mo lang ng matinding sipag at syempre dasal. Maniwala ka kay God, diba? Magsimba ka rin, simba-simba rin pag may time. Kung may mga naisip din kayo na pwede nyo pang idagdag related sa pagsahod sa YouTube, related sa video na to, how to be successful sa YouTube, pag-usapan din natin yan, comment down nyo lamang. Okay, so that's it mga kanays. We're done with our video if how much nga ba yung una kong sinahod kay YouTube. So see you on our next video. Bye bye!